So, before we start, we have a prayer. Please bow your heads and let us pray. Please bow your heads and let us pray. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. So now, we have a short energizer to make our minds and body ready. Are you ready? Yes po. Okay. Sabayan nyo na lang. Hey! When I say wow, you say wow! When I say hey, you say hey! Are you ready? Now give me a wow! Wow, wow, wow! Now give me a hey! Hey, hey, hey! Now everybody dance, everybody play, everybody wow and hey! Everybody dance, everybody play, everybody wow and hey! 1, 2, 3! 1, 2, 3! Now give me a wow! Wow, wow, wow! Now give me a hey! Hey, hey, hey! Now everybody dance, everybody play, everybody wow and hey! Everybody dance, everybody play, everybody wow and hey! Let's do it loud! 1, 2, 3! Now give me a wow! Wow, wow! So, next na tayo. So, last time, we talk about kung ano yung mga dapat natin isa-isip kapag nagbabasa tayo. So, Luzby, paano mo ba natatandaan or ano bang naalala mo sa lesson natin? Paano mo natatandaan yung mga binabasa mo? Paano mo siya sinasautak? Yung ganon. For me po, teacher, nasasaulo ko siya or naaalala ko siya kapag interesting talaga yung mga binabasa ko. And nag-enjoy akong basahin yun. Okay. So, sinasaulo natin yung ginagawa natin kapag the more na binabasa natin siya and the more na mas iniintindi natin siya. So, next. So, meron tayong motivation. Wala na yung motivation. Kasyado ko na mga yung box na rin. So, huhulaan nyo lang kung ano yung nasa mystery box natin. So, papatunugin ko siya. So, ito yung rule. So, look at the magic box, then think what you do you to think is inside. Listen when the teacher shakes the box, and guess again if you want. Wait for the teacher to open it, and tell if your guess was right. So, papatunugin ko siya, then i-comment nyo na lang, or kahit magsalita na lang kayo kung ano yung napakinggan nyo. So, ayan. Ito yung box. So, ano kaya yung nasa loob ng box? Yes, Desa. Ano yung nasa loob ng box? Paper clip po, teacher. Okay, paper clip. So, tingnan natin mamaya. Sige, Cheska, ano naman yung hula mo? Ano yung nasa loob ng box? Ano, teacher? Thumbstacks. Thumbstacks? Okay. So, sino pa yung nag-raise hand? Yun lang. So, ang laman nung nasa box is tama si Cheska at si Desa, which is paper clip, tapos yung thumbtacks. Binuhulog pa. So, next. So, our topic for today is answer question to clarify understanding before, during, and after reading. So, sabi dyan, nagtatanong dapat tayo sa utak natin or sa sarili natin kahit habang binabasa natin or bago natin basahin or tapos na natin basahin. So, sabi dyan, why asking question helps? So, before reading daw, predict natin kung ano yung nangyayari. Like, halimbawa, may babasahin tayong libro. Iisipin natin kung ano yung
ano kaya yung mangyayari, sino kaya yung mga karakter. Sa during naman is, halimbawa, na binabasa natin siya sa kalagitnaan, is, ay isipin natin, paano kaya nangyari yun, bakit nagkaganto, bakit nagkaganyan. Then, after reading naman, syempre ito yung may mga naiiwan na tanong sa utak natin, paano kaya siya nagwakas? Siyempre, meron pa rin naiiwan na bakas na or katanungan sa utak natin. So, sabi dyan, tip, asking question improves reading comprehension. The more na nag-a-ask tayo is the more na natututo tayo. And hindi lang tayo basta nagbabasa, kundi mas natututo tayo. Next. So, the before, during, after. So, sabi dito, ito yung mga tanong. Halimbawa, before, ang itatanong mo sa sarili mo is, tungkol saan kaya tong story na to? Or ano kaya yung mga dapat ko pang malaman sa story na to? Then sa during reading naman, ano kaya yung nangyayari? Paano nangyayari ito? Naiintindihan ko ba? Siyempre, dapat nagtatanong ka sa utak mo kung naiintindihan ko ba to. Then after reading question naman is, paano kaya nangyari yon? And siyempre, mag-iisip ka, ano kaya yung pinaka-favorite part? Or mas naging masaya ako dun sa part na yon. Next. So, meron tayong story. Ako na lang magbabasa para mabilis. So, Mina had a little cat named Snowy. One morning, Snowy ran outside and got lost. Mina looked everywhere, under the bed, behind bushes, and near the neighbor's house. Finally, she saw Snowy stuck on a tree. Mina called her dad, and together they rescued Snowy. Mina was very happy. So, sabi diyan, dapat habang binabasa mo daw yun, na meron kang tanong sa utak mo, or katulad yan, before reading, halimbawa, nakita mo pa lang yung picture ng si Mina, pati si Kat. Sa tingin mo pa, anong kakatakbuhan ng story na yon? What do you think na mangyayari sa pusa ni Mina? If ever, kung hindi mo pa nababasa, yung sa atin, binasa na natin. So, sa during reading naman, bakit kaya nawa-worry si Mina? Ay, yung kalagitnaan. Kasi diba sa kalagitnaan, nawala nag-aalala si Mina, pero hindi pa natin alam bakit siya nag-aalala. Then after reading, how did Mina find Snowy? Paano ba nahanap ni Mina si Snowy? And kayo, tas meron dyan tanong, how did you feel about the story? Ano daw yung naramdaman nyo habang binabasa nyo yung story? So, Luzby, ikaw, ano yung naramdaman mo dito sa kwento na to habang binabasa mo yung story? Naramdaman ko, teacher, na dapat habang binabasa ko yung story is nag-alala ako kasi hindi mahanap ni Nina yung yung cat niya. And kasi, kaya ko yun naramdaman dahil may pusa din kami po sa bahay. Syempre, nakakapag-alala po na kapag yung alaga mong pusa is biglang nawala, syempre, masasaktan at magtataka ka po kung saan nagpunta. Okay. So, nakakatakot nga na mawalan ng pusa kasi mag-aalala tayo kung nasaan na ba siya, ano ba nangyari sa kanya, kumain na ba siya. So, syempre, yung nabasa natin, makaka-relate tayo, lalo na kung may pusa tayo. So, next is the brave little turtle. So, babasahin ko ulit. Tina, a little turtle, wanted to cross the river. The current was strong, and the other animals said it was dangerous. Tina moved slowly, one step at a time. Her friend, the frog, helped her. Tina reached the other side safely and was proud of herself. So, siguro nasundan nyo na, no? So, do you think, kung hindi nyo pa nababasa, kasi dapat tinatanong ko yan, yung may picture dapat yan, di ko na na-attach. So, do you think Tina can cross the river safely? If ever hindi nyo pa nababasa, based on bawa, yung nakikita nyo pa lang is picture. Sa tingin mo ba is matatagumpayan na makatawid si Tina sa river? Cheska? Yes po, kasi nagtitiwala siya sa sarili niya and hindi siya naniniwala dun sa sinasabi ng ibang animals. Okay. So, sa during reading question naman, how does Tina feel when the water is strong? Ano daw yung naramdaman ni Tina dun sa kalagitnaan ng kwento? Bakit daw, ano daw naramdaman ni Tina nung bambilis daw nung agos ng tubig? At sino daw ang tumulong kay Tina? Sino ang tumulong kay Tina?
Anyone? Yes, Jessica? Yung tumulong po kay Tina ay yung kanyang friends and yung frog. Okay. So, after the reading the question, ano yung naramdaman nyo or ano yung natutunan nyo kay Tina? Wag na yung paano nagtagumpay si Tina kasi parang nasagot na din siya dun sa juring. Ano na lang yung natutunan nyo? Anyone? Yes, Desa? Ang natutunan ko po sa story ni Tina ay kung may kinakaharap po tayo ng drama ngayon, huwag po tayo magmadali na malagpasan yun. Kumbaga po, step by step, then magdahan-dahan tayo, mag-isip tayo ng maayos, para makagawa tayo ng maayos, para maayos yung utak natin. Then magtiwala po tayo sa sarili natin na makakaya natin yun. Okay, very good. So, next. So, sa story element, so, who is in the character of the story? Comment nyo na lang, sino yung mga character dun sa story na binasa natin. Dun sa dalawang story, ay kahit dun sa last na story na lang. Yes, si Tina. Then, where and when does the story happen? Saan daw nangyari yun? Or yung settings ng story natin? Okay, sa river. So, ano naman yung problem or ano yung mga kinaharap na sakuna? Ano yung mga nangyaring problema? Next is how solution, how is it solved? Paano ba na-resolvean ni Tina yung problema or kung ano man yung story na ibibigay nyo. So, titingnan na lang natin sa comment mamaya. So, ayun yung practice story. Ayun din yung The Lost Kite. Anna lost her kite in the park. She looked under the trees and near the swing. A boy returned her kite. Anna was happy and thanked him. So, ako yung sasagot dito. Ano daw yung, what do you think will happen to Anna's kite daw? So, sa tingin ko, kung ako yung makakakita ng picture, siguro masaya si Anna na naglalaro. Bakit kaya may saranggola sa kanya? Ayun yung magiging tanong sa utak ko. And then, where does Anna look for her kite? So, who helps Anna? So, according dyan, ang nag-help daw kay Anna is yung trees. Ay, yung boy pala. Sorry. Yung boy pala, yung tumulong sa kanya or yung nag-return ng kite niya. And ano kaya yung lesson na makukuha? Sa tingin ko, yung lesson na makukuha ko is dapat magpasalamat tayo sa mga tao sa paligid natin kahit hindi natin sila kilala. So, next. So, ayan is video siya. Then, magbabasa yan, pero hindi natin siya tatapusin. Magsasagot na lang kayo sa comment section. Jack's net. Jack has a net. The net fell. Jack's net fell in the well. The net got wet. Children, it's your turn to read. It's question time! Who has a net? A. Jill, B. Jack, C. Jackie, or D. Josh? The correct answer is B. Jack. Where did the net fall? A. In the river, B. In the sea, C. In the well, or D. On the ground? The correct answer is C. In the well.
What happened to the net? A. It dried up. B. It got lost. C. It got wet. Or D. It was torn. The correct answer is C. It got wet. Pet hen. Pet hen. Meg has a pet hen. The name of the hen is Jet. Jet is red. Meg feeds Jet very well. Jet lays egg on the basket. Children, it's your turn to read. The name of my hen is Jet. Jet is red. Meg feeds Jet very well. Jet lays egg on the basket. It's question time! What is Meg's pet? A. A dog. B. A cat. C. A hen. Or D. A rabbit. The correct answer is C. A hen. What is the name of the pet? A. Peg. B. Red. C. Jet. Or D. Egg. The correct answer is C. Jet. What is Jet's color? A. Blue. B. Yellow. C. Red. Or D. Green. The correct answer is C. Red. Where does it lay its eggs? A. In the coop. B. On the ground. C. In the basket. Or D. In the nest. The correct answer is C. In the basket. Does it lay eggs? A. Yes. B. No. The correct answer is A. Yes. So, next na tayo. So, sabi dyan, tips for better reading or yung mga suggestion ko as a teacher kung paano natin may intindihan yung binabasa natin or ano yung mga pwedeng itanong natin sa sarili natin or kapag ba nagtatanong tayo is nagmumukha ba tayong walang alam? Pero hindi ganun yun. The more na mayroon tayong tinatanong sa sarili natin is the more na nag-expand yung nalalaman natin. Siyempre, kung nagtatanong tayo, tayo din yung sumasagot. Or yung iba din is nagtatanong sila pero iba yung sumasagot. Pero iisa lang yun and mas lumalawak yun. Siyempre, nagtatanong ka kasi ang taong hindi matanong, like, hindi siya curious sa isang bagay is hindi siya malawak mag-isip. And
kung sa sarili lang, oo, okay lang yon. So, sabi dyan, look at the title and picture first. So, tingnan muna natin yung title and picture. So, wag muna natin i-judge. Halimbawa, yung book, wag muna natin siyang i-judge based sa picture lang. So, dapat magkaroon tayo ng curiosity porket ba nakita natin na bag lang yung nakalagay sa picture is hindi na natin siya babasahin. So, ma-curious tayo sa isang bagay is, halimbawa, ang nakita natin na picture is bag, magtanong tayo sa utak natin, bakit kaya bag to? Ano kayang itatakbo ng story? Bakit bag lang yung nakalagay dun sa picture? Then sabi dyan, ask question when something is unclear. So, magtanong tayo sa sarili natin or sa mga kasama natin if meron tayong hindi maintindihan or nalalabuan tayo. Then, pangatlo is access to information. The more na marami tayong information, the more na may na-access tayong information, the more na nag-expand din yung nalalaman natin. Kasi diba, nagtanong tayo sa iba, yung mga binibigay nila is information din yon. Then after reading, sabi dyan, what happened? After reading, magtatanong tayo, ano kaya mangyayari? Or why did happen? Bakit kaya nangyari? Or ano kaya ang natutunan ko? So, dapat nagtatanong ka sa sarili mo nun. Like, what happened? Bakit kaya nangyari yon? Why did happen? Ano kaya? Or yung baliktad, ano yung nangyari, ganito, and ano yung natutunan ko. Hindi naman pwedeng basta kalambasa ng isang libro, tapos hindi mo man lang na-apply sa sarili mo or sa paligid mo kung ano yung natutunan mo. So, sabi dyan, conclusion, asking question before, during, and after reading helps student understand stories better. Reading becomes meaningful and fun. And then, encourage student to practice reading and asking question daily. So, the more na meron tayong tanong sa una, sa gitna, sa huli, is the more na natututo yung estudyante. So, class, dapat, halimbawa, yung kaklase nyo is hindi siya nagtatanong or parang nagtataka siya, like, halimbawa, pag nakita niyo siyang 0 sa exam, gano'n, tanong niyo siya, habang bang binabasa mo yung exam, is sinasaulo mo ba yon? Habang bang binabasa mo sa exam, is ina-analyze mo ba yun sa utak mo? Like, diba, meron tayong mga classmate na hindi alam kung ano yung isasagot. So, pwede natin silang payuhan. So, reading becomes meaningful and fun. So, kapag binabasa natin siya, is nagiging masaya. Hindi porket magbabasa lang tayo, tapos hindi man lang tayo makaramdam ng kahit onting saya, ng kalungkutan. Kasi the more na iniintindi mo siya, is the more na meron kang nararamdaman sa damdamin mo. Then, sabi nga dyan, encourage student to practice reading and asking question daily. So now, meron tayong assignment. So, sa yellow notebook na lang to. And then, ang story na to is tungkol kay Ben's Toys Car. So, answer the question. So, here are the question po. Who found the toy car? What did Ben do with the car? Or how do you think Ben felt? So, ayun yung mga sasagutin nyo. So, ano yan? Answer na lang po. And then, ipapasa sa akin bukas. Yun lang. Thank you. Thank you po, teacher. Ano po yung tanong mo? Thank you po, teacher. Kailan po ipapasa? Bukas po. Bukas po Thank you, ipapasa. Thank you po. Ako bang mag-share screen, Bal? Hindi na. Ako na lang. Try ko. Wag na, babe. Baka mag-lag ka. Ako na lang. Okay na to. Sige.